topic tonight is very important, and I believe this is the first time that I will be, doing this kind of topic, and is about the children's health. No, hindi porket malusog, or rather, hindi porket busog, malusog. No, dito natin makita tonight ang katotohanan ng wastong nutrisyon ng batang Pinoy. Bakit po ba importanteng pag-usapan ito? Okay? May mga anak po ba sa bahay? Or siguro may iba sa atin dito, no, may apo na, o kaya may pamangkin. Okay? Everywhere may mga kabataan tayo. Ngayon, sa Pilipinas po, sa ating kultura, madalas nating isipin or iniisip na kapag mabilog, di ba? Or kaya laging busog ang isang bata, sila ay ligtas sa sakit. Okay? Ngunit, ito ay isa pong maling paniniwala. Liting ko lang po hindi dahil mabilog, laging busog, ang akala natin ligtas na sila sa sakit. Ito po ay maling paniniwala. Ang batang busog po sa unhealthy foods, especially these days, mamaya iisa-isahin natin yan, ay maaaring busog sa tiyan. Pero tandaan po natin, maaari rin pong sila ay gutom sa nutrisyon. Ang tawag po natin dito ay malnutrition. Alam kaya natin kung ano yung definition ng malnutrition? Or otherwise known as hidden hunger? Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Pero, alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, 3 out of 10 na mga Pinoy ang undernourished kahit busog sila araw-araw. Ngayon, ang pagkain po ng marami ay hindi guarantee ng tamang nutrisyon. Rather, it is the quality ng pagkain, hindi po ang dami ang nagbibigay ng vitamins, minerals at masustansyang sources na kailangan ng bata po para lumaki ng malusog, matuto ng mabuti, at higit sa lahat lumaban po sa sakit. Kasi mahirap magkasakit, no? Alam natin pag magulang, ako po ay magulang din, I have a daughter, kung magkakasakit ang anak, alam natin na hindi lang yung anak yung nagkakasakit, parang tayo, no? Gusto natin ipasa na lang sa atin ang sakit. Tama po ba? And that's the reason why we have to make sure na lahat ng mga bata ay healthy these days. Okay? So, moving forward, gusto ko lang din po sabihin sa inyo, no, bakit nga ba talaga mahalaga ang nutrisyon ng batang Pinoy? No? Alam niyo po ba na ang unang 5 taon, yan, di ba po, ang mga bata may edad sila. Yung unang 5 years po ng edad ng bata, lalo na po yung first 1,000 days, simula po ng pagbubuntis ng pregnancy, ito po yung tinuturing na golden window ng paglaki. Okay? Ibig sabihin, malaki talaga yung factor. Sinapupunan pa lang hanggang maging 5 taon gulang sila, lahat ito, yung nutrition na matatanggap nila sa katawan, magmamatter sa bata. Okay? Tignan natin ngayon, bakit critical ang wastong nutrisyon? Okay? Una po, no, gusto nating maiwasan yung tinatawag na stunting. Okay? Familiar po ba kayo sa term na stunting? Or also known as pagkabansot. Okay? And in the same way, yung iwas sa tinatawag na wasting or pagkapayat. Ngayon, sa Pilipinas po, no, may mataas tayong rate ng tinatawag na stunting or pagkabansot. Dulot po ng matagalang kakulangan ng sapat na nutrisyon. Ngayon, ito pong pagkabansot, hindi lamang yan issue ng pagiging pandak. Alam niyo po ba na irreversible ito kapag lumampas na po ang bata sa edad na 2 hanggang 5. So in short, that's how important it is na ang mga bata po ay well-nourished hanggang 5 years old. Of course, no, even more as they grow old. Needless to say, yung golden window, kailangan mabigyan natin ng high importance yan. O diba? Importance na high pa. Because maraming importante sa buhay natin, pero ang mga yung health ng bata ay pinaka-importante. Okay? Another reason is this. No? Bakit mahalaga ang wastong nutrisyon? Pagpapatalas ng kaisipan at kakayahang matuto. Ngayon, ang utak ng bata po ay nangangailangan ng tinatawag na micronutrients tulad ng iron, iodine, at zinc. Anong purpose niyan? Mamaya pag-uusapan po natin. Pero ang kakulangan po nito ay napatunayan na nagpapababa sa IQ ng bata.
So, ibig sabihin, there's no such thing as we term it na mahina ang isip. Baka kulang sa nutrisyon. Don't you agree na kailangan nating i-address itong bagay na to para maging matalino ang mga bata? Okay? Pangatlo, gusto nating maging healthy, malakas na immunity po laban sa sakit. No? Ang batang may wastong nutrisyon, hindi po madaling nagkakaroon ng tinatawag na sakit. Ano po yung mga common na sakit? Ubo, sipon, pati pagtatae at pulmonya. No? And kung magkasakit man po sila, take note, dahil malakas ang resistensya, mabilis silang makaka-recover. And this is so important. Okay? Ano pa yung pang-apat na dahilan bakit mahalaga pong nutrisyon? Kasi po, may tinatawag tayong double burden ng malnutrition. So, ang Pilipinas po, no, humaharap sa dalawang panig ng malnutrition. Maaaring undernutrition, kakulangan ng timbang, o yung other end, extreme, yung labis naman po na katabaan, otherwise known as obesity. And here's the context bakit ito'y kailangan nating bigyan ng halaga. Because, ladies and gentlemen, later in their life, yung impact po ng nutrisyon is, kung maganda, makakaiwas sa mga sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso paglaki nila. No, you know what? I just wanna mention this. Sa work ko po before, nung nagtatrabaho pa po ako sa emergency room sa PGH, alam niyo po ba na as early as 12 years old, ganun kabata ang aking naging pasyente, dumanas po ng sakit na tinatawag na stroke. Pero take note, hindi lang siya basta stroke na one time. Ito po ay considered na multiple stroke. Grabe, no? Ibig sabihin na nagkakasakit ngayon, pabata ng pabata na. So, kung hindi ma-address yung nutrition, definitely it will have an impact to the life of our children. And we have to prevent that from happening. Tayo ang may hawak po ng beat, no? Tayo may hawak ng susi. And sa atin nakasalalay ang future nila. Kaya kailangan natin talaga matutunan itong topic na to. Even more, gusto ko lang din pong sabihin, no, magkakaroon tayo ng quiz, quickly lang before we go to the details. What are the nutrition needed by the children? Gusto ko lang pong itanong sa inyo, no? Ito muna, ano bang ibig sabihin ng hidden hunger? Yan. Is it A, yung gutom ka pero nahihiya ka lang magsabi kaya mo tinatago? Or letter B, kakulangan ng mga essential vitamins and minerals sa katawan kahit sapat ang sobra ang kinakain na calories? Or C, ang pagpalya sa pagkain ng almusal o hapunan? Ayan, alright. Naku, matalino. Napakatalino ng ating audience tonight. Okay, napakabuti niyo po. Thank you for answering, no? And let me tell you the answer. Ang sagot po rito ay letter B. Ang kakulangan po sa essential vitamins at minerals, ang ibig sabihin po ng hidden hunger. So bakit, no? Take note, ang regular na gutom or acute malnutrition ay kulang po sa dami ng pagkain. Pero take note, sa hidden hunger, pwedeng busog ang bata sa kanin o tinapay, pero nagugutom ang kanyang cells dahil walang sapat na bitamina ang pumapasok sa katawan. So, in reality, maaaring tingin natin, okay ang anak natin, ano? Ito po'y siguro an insight lang. I remembered, alam niyo naman, no, sa mga may edad, ayan, in respect to our loved ones, may mga pinaniniwalaan. And sometimes, no, bilang ako po ay nasa medical field, ang nakakatuwa lang po, no, na papansin ko tong mga bagay na kaalaman ng mga mahal natin na may mga edad versus of course, in my case, no, I'm into what you call expert pagdating sa medical field and nutrition in the same way. I don't know kung narinig nyo na yung practice na to o nakita nyo, no? Minsan, pag ang bata, no, para mabusog, ang ginagawa, kanin at sabaw. Agree o agree? Ayan, gusto ko lang itanong sa inyo. And sometimes it's fine because the point is, mabusog sila.
Pero you know what? Here's the reality. Alam niyo po ba na hindi sapat ang pagkain ng sabaw at kanin? Okay? And that is can be categorized as hidden source of hidden hunger. Okay? And that's the reason, once again, we have to know this. Another question is this. Ayan. Bakit po tinawag na hidden o tago ang uri ng gutom na to? Is it A, dahil hindi agad nakikita ang physical signs tulad ng pagiging payat, ang bata ay pwedeng mukhang malusog or overweight pero kulang pala sa nutrisyon? Or is it B, dahil sa gabi lang ito nararamdaman ng isang tao? Or C, dahil tinatago ng mga bata ang kanilang baon sa school? Alam mo, I love the audience that we have here in this webinar because I believe all of us are becoming smart every time we're attending this session. And you know what? The answer is letter A. Dahil hindi agad nakikita po ang physical signs nito. So bakit? Alam niyo po, mapanlin lang ng tinatawag nating hidden hunger. Bakit? Pwedeng mataba o normal ang timbang ng isang bata, pero again, deep inside, may tinatawag na deficiency. One area could be iron, or another area could be vitamin A. No? These are the ways na hindi natin naiiwasan. So, hindi makikita to sa ating mga mata. Mukhang healthy sila. Pero, hindi ito tulad ng starvation na nakitang-kita sa panlabas na anyo. Then again, hidden hunger do exist or does exist. Okay? And last question. Ito po, ano ang pwedeng maging matagal ang epekto ng hidden hunger sa mga bata kung hindi ito mga aagapan? Is it A, walang epekto dahil lilipas din ito at lalaki sila? Pwedeng letter B, magdulot ng stunting, bansot, mahinang immune system, mababang IQ or mental capacity. And C, is it pagiging hyperactive o sobrang likot sa klase? Thank you so much. Ayan, nakikita ko sumasagot kayo, no? Can I just acknowledge those who are answering? Ayan, si Mariana's answering, Christine, Katlea, Lilia, Doc G, Lyra, Jenibel, Doc Stella, ayan. And then si Jonalie, hindi ko kilala si Xiaomi, pasensya na po. Anong pangalan? Okay, si Joylyn, Marilyn. And of course, I know everybody, I acknowledge if you're answering no. Pero all the more, I would really love to see your response as well. And the answer to this question is letter, and thank you, Avic, letter B. No? Thank you, Miss Myla. Ano po ang sagot dito? Pwedeng magdulot ng stunting, mahinang immune system, or mababang IQ. So bakit po, no? Napakaseryoso po ng epekto nito. Kapag kulang sa tamang vitamins ang utak at katawan habang lumalaki, hindi na maaabot ng bata ang kanyang full potential. And that's the sad part about it. Of course, as parents, as guardians, loved ones, ayaw nating malimitahan ang capability ng mga bata. That's why Opo. this topic is very, very important, no? Ang stunting, most especially pagkabansot, ay irreversible, hindi na nababawi kapag lumagpas na po ang first 1,000 days. So I do hope that you are all taking notes about this. That's why we have to make sure na maliit pa lang, nare-receive ang tamang nutrition. Tayo mismo, sa mga nagpadede na, no, mga padede moms, I would suggest you really, as much as possible, extend, no, kung hanggang kaya, mag-breastfeed, all the more better. Because we know na mga batang breastfed, iba talaga yung nutrition nila. Pero take note, may impact kung paano rin tayo mga magulang, nanay, no, most especially kumain. Dahil kung ano man ang nutrisyon natin, pinapasa natin yan sa mga anak natin. Okay? Wow! I love it, no? Nixie, 7 years. Yan, no? Praise God. All the more better. Okay? So, yan. Thank you, Miss Joylyn. 2 years with 2 kids. Okay? And some people are asking me, especially mommies, hindi ako nagpadede. Paano yun? Technically po, no? We can support the diet ng mga anak natin, ng babies natin. But then again, iba talaga ang factor pag nag-breastfeed. Kasi direct ang nutrition, dinesign tayo na ang nutrition nanggagaling sa nanay. Then again, that's the reason why we're here tonight.
because I don't want you to be guilty just because even though you tried, kaya lang, nagkataon, hindi kaya talaga, no? I I really recognize the validity of, our situation, your situation. That's why I believe, no, you will value our session tonight. Okay? Ayan, hindi nyo kasalanan. Ay, sige. Thank you so much. I think there you go. So, moving forward, ngayon, gusto ko lang din po kayong bigyan ng konting idea. Ano po ba yung pangunahing nutrisyon ng bata? Okay. Ano po ba yung tamang kainin nila para maging malusog at malaki? So, unahin ko na po, no, yung tinatawag nating carbohydrates. I'm sure familiar tayo rito kasi naririnig na natin eh. Ayan, no? Ang carbohydrates po, ito ang nagsisilbing gasolina ng katawan natin. Okay? Bakit po ito mahalaga? Because ang bata na likas na may energy, malikhain, malikot, at laging alam niyo pong naglalaro at nag-aaral. Kailangan po ng kanilang utak, no? At muscles ang tamang sugar. Take note, sinabi ko po tamang sugar. Maraming sources ng sugar, pero yung tamang sugar ay nagmumula po sa tinatawag nating complex carbohydrates tulad ng kamote, mais, ay hindi po yung simple carbohydrates tulad ng candy donut, no? Definitely, it won't bring nutrition to our children. Ngayon, kailangan nila to para gumana po yung kanilang utak at muscles. So, kailangan tamang source po ng carbohydrates. Okay? And as you can see there, naglagay na rin po ako ng examples, kanin, tinapay, kamote, of course, gabi, mais, oatmeal can be one. No? Okay, so ano po bang magiging impact pag nagbibigay tayo ng tinatawag na simple sugar or simple carbohydrates? Okay, ito po yung nagdudulot lamang ng panandaliang lakas at take note, mabilisang pagbagsak ng energy or yung tinatawag nating sugar crash. Kaya wag po kayo magtaka, may mga bata na pag binigyan mo ng chocolate or candy, taas ng energy niyan, biglang tataas ang energy, pero maya-maya makikita mo napagod na. No? All because nagkaroon na ng sugar crash. And of course, it's not gonna be healthy for them. Okay? Another is proteins. Okay? Ito po yung hollow blocks ng ating katawan ng bata, no? Katawan ng mga bata. Kung ang bahay po nangangailangan ng hollow blocks upang mabuo, ngayon ang katawan po ng bata ay nangangailangan naman ng tinatawag na protein. Okay? Mahalaga po ito kasi responsable siya sa pagbuo ng tissues, muscles, balat, natin at the same time buhok ng mga bata. Ito rin po ang pangunahing panglaban sa pagkabansot, no? Upang maabot ng mga bata yung potensyal nila na taas. So dapat no, may tinatawag na protein. Makukuha po natin to usually sa itlog, isda, alam naman natin yan, manok, baka, no, tokwa, healthier version, munggo, at gatas. Pero ang tip ko po sa inyo, ano ang murang source nito? Usually itlog po, no? Itlog ang pinakamayamang pinagkukunan ng dekalidad na protein na madaling ihanda para sa almusal ng bata, no? Kung kaya natin na nilagang itlog, all the better para wala na siyang, fats coming from sa pritong itlog. Okay? Although kailangan pa rin naman ng fats ng bata. Okay? Speaking of fats, okay, gusto ko lang po i-highlight na ang fats po ay para naman sa proteksyon. Okay? At imbakan po ng energy nila. Take note, huwag po kayong matakot sa taba or sa fats. Ang mga bata po, nangangailangan sila ng sapat at tamang uri ng fats para sa kanilang paglaki. So, katulad po sa utak natin, binubuo po ang utak natin ng malaking porsyento ng taba. And kailangan po ng fats para sa brain development at upang ma-absorb yung mga vitamins katulad ng vitamin A, yung vitamin D, letter E, at saka K, or ADEK. Kailangan po ng fats yan. Pag walang fats, hindi po sila na-absorb. Makukuha niyan, ang mayaman na source niyan is usually isda, avocado, mani, kaya naman malinis na mantika, katulad ng coconut oil. Alam nyo ngayon, ang hirap na rin malaman kung ano yung magandang oil kasi iba't ibang tao, iba-ibang mga sinasabi. Pero in our case, we know na maganda ang coconut oil, no? Okay? Gagamitin natin yan sa panggisa. Pero paalala, iwasan po natin yung tinatawag na trans fat. Okay? Ano yung trans fat? Ito po yung usually fats na makikita sa chichirya, instant noodles, take note,
at labis na processed foods, especially hotdog, no? Alam niyo po, hindi ako nagbibigay ng hotdog. Bakit? Kasi ang hotdog maraming preservatives. In fact, sa ibang bansa po, sa US, kinonsider na po ang hotdog na cancer source. So ayaw natin magka-cancer ang mga bata, iwasan po natin yung mga processed foods. Okay? Ayan. Opo, pwede naman po yung fats from pork. Wala namang problema dyan. Kasama po yan. And take note, ano po yung kailangan pa natin? Hindi lang po yung macronutrients. Dito papasok yung tinatawag na micronutrients. Ayan, narito po yung pinakamalagang micronutrients sa batang Pinoy. Okay, vitamin A, unahin ko na. Para po maging malinaw ang kanilang mata, at take note, protection din nila to laban sa infeksyon, kailangan pong kumain ng kalabasa, carrots, malunggay, at atay. Ngayon, pagdating sa vitamin C, para naman po sa pagaling ng sugat at matibay na resistensya against sickness, sipon at ubo, kailangan natin magbigay ng kalamansi, no? Dalandan, mangga, at bayabas. Mayaman yan sa vitamin C. Alam nyo, nung nag-aaral pa ako, isa sa pinaka-richest source ng vitamin C is bayabas, no? So, if we can give that to our children, teach them how to eat it, all the more, all the better, kung meron pa tayong puno ng bayabas. Ayan. Another is iron. Ang iron po ay lumalaban sa anemia. Okay? Na nagiging usually sanhi niyan yung pagiging balisa, no? Yung pagod, mabilis bang mapagod ang bata? Baka kulang po sa iron. At take note, may impact din po yan sa focus nila. Okay? That's what an iron does to the children's body. Okay? Saan po yan makikita? Usually sa karne, sa atay, at sa madadahong gulay tulad ng kangkong at saluyot. I can remember way back in college, no? So I was diagnosed lack in iron. Alam niyo po, madalas ang ulam ko, yung adobong atay. Ayan. So that is giving me my source. Anyway, I didn't know na pwede palang makuha yan sa diet, no? And all the more, maraming sources po, especially yung malunggay din. Okay, kaya dapat kumain tayo ng mga green leafy vegetables kasi all the more doon nanggagaling ang iron source. And syempre, wag nating kalimutan, para po sa matitibay na buto at ngipin, kailangan po nila ng calcium at vitamin B. Ito po yung usually na makakain natin galing sa keso, maliliit na isda, kasi alam niyo yung kanilang kinakain, alam niyo yung, kasi yung buto ng isda, rich yan sa tinatawag na calcium. As most especially yung mga dilis. Okay? At syempre, sikat ng araw. Sana wag natin kalimutan despite of ang mga bata, madalas nasa loob na lang ng bahay ngayon. Alright. Yes, no? Salamat po for giving that input si Mads and si Miss Leia. Ayan. Atay ng manok, I love it. Masarap po yan. Alright? Anything na atay, masarap. Basta masarap ang pagluluto. No? Okay. So, I hope that you took note of this, taken note of this because definitely makakatulong po yan sa atin. Alam natin kung ano yung kanilang kailangan. I just forgot. I think nabanggit ko na rin naman. Pero may mga hadlang din kasi sa wastong nutrisyon po. No? It doesn't mean na alam natin, automatic alam natin or ginagawa natin. Ano ba yung mga dahilan o mga hadlang para magkaroon ng tamang nutrisyon ng bata? Unahin ko na po, well, lumabas siya agad lahat. Okay, sa listahan po natin yung kahirapan, kakulangan ng pondo. No? Sino po rito ang nahihirapan mag-budget? Kasi napakamahal na po talaga ng bilihin ngayon, no? Ito po actually yung pinakamalaking barrier na nararanasan ng maraming pamilya. Dahil sa taas ng presyo ng bilihin, yung mga pagkain, minsan yung sariwa, no? Yun pa yung madalas na mahal kumpara sa mga processed foods. Kaya ang daming nakikita ako na nagre-resort sa processed foods. Okay? And then, alam niyo po, galing ako ng grocery, yung isang araw, dalawang counter, may nakapila kasi magpapasok ka na eh. I think that was Sunday. Alam niyo yung dalawang counter, ang nakita ko maraming noodles. And ang bumibili, mga batang magulang. And all the more na-realize ko, bakit kaya? Pero at the back of my mind, I think you and I know
na dahil sa limited na budget, mas pinipili po nila no, na bumili ng instant noodles para, alam niyo yun, magkalaman yung tiyan ng bata kahit salat po ito o hindi naglalaman ng nutrisyon. Okay? But as you're listening right now, I hope no, hindi natin to daanan yung sitwasyon na magiging barrier at pipiliin natin yung mabilis na paraan. Any forms of noodles is unhealthy to our children. Ay, mataas po yan sa asin, nag-hold ng water, nagpo-promote ng obesity. And syempre, akala natin busog pero walang nutrition talaga dun sa mga produkto na yan. Speaking of, pag nakita niyo yung fortified, okay, minsan magbasa po kayo ng binibili niyo. Pag nakita niyo yung term na fortified, what does it mean? It means wala pong nutrisyon na laman yan. Okay? Pero dinagdagan lang. Ibig sabihin, it doesn't mean may fortified yung pangalan, automatic healthy na. Normally, it's not healthy at all. Okay? Nilagyan lang nila yan para as a consumer, yan ang piliin mo. Okay. Number 2, kakulangan po sa edukasyon at tamang impormasyon is another reason, no? Walang tamang nutrisyon ng mga bata. So may mga kasabihan tayo. Okay? At hanggang ngayon, malamang, no, naririnig pa rin natin to na pag mataba o mabilog ang bata, ibig sabihin malusog ito. Okay? At dahil po rito, hindi natin napapansin bilang magulang yung kanilang dinaranas na pala, probably they are, lack, kulang sila sa vitamins, may hidden hunger, like what we say, and maybe experiencing obesity as well. Okay? Another is, maaring yung kakulangan po sa kaalaman ng paghahanda. No, may mga pagkakataon po kasi na may mabibili namang murang gulay, no? O kaya lutong ulam, pwede rin naman, tama? Para mabilis. Kaya lang, yun po, no, minsan ito po yung mga pagkain na mayaman din po sa mga sangkap na hindi ayon sa bata. Maalat, no? Kaya matamis. Ngayon, alam niyo po ba ng ulam ay marami na rin pong pampatamis na nilalagay? Okay, of course, may pampalasa. I remembered another person before, ka-office mate to ng mother ko. Naglagay siya ng cubes, di ba? Uso yan sa atin. Naglagay ng cubes. Alam niyo yung cubes na yon? After that, ayun, dahil madalas siya maglagay, nag-experience siya ng stroke. So, bakit? Kasi po yung cubes na yon ay punong-puno po ng asin. Kaya hindi rin po maganda yon. Kung gagamit tayo, ilimit din natin. Another is, dahil tayo, ang mga bata ay na-influensya na rin po ng modernong pamumuhay at teknolohiya, no? And of course, commercialism. Kaliwat kanan na po yung mga commercials about fast food, about, sugary foods. Okay? And again, mataas na sugar, mataas din po sa asin ng mga pagkain, no? Pansinin nyo, yung mga pinapabaon ngayon sa mga bata sa school, normally, aside sa ulam at pagkain, sa ulam at kanin, kasama ay snacks. Okay, kasama ay juice. Ayan. Ito po ay mayaman din sa preservatives. Agree? Ayan, oo. May minsan nga sasamahan pa natin ng chichirya. Or biscuit. Kahit biscuit ay marami rin po preservatives yan. So, is this good? Basahin niyo po yung back ng nutrition guide. Hi, definitely you would know it's not good at all. Ay karamihan, even nga yung sa pang-umaga eh. Nung maliit ako, pag sinabing halimbawa, Coco Crunch, mayaman ka, di ba? Naka-experience din po ba kayo? Pag may cereals kayo sa bahay, mayaman. Pero ang totoo, walang laman na nutrition ang cereals. It's just, a way to fill the stomach, but it doesn't have any nutrition at all. Ayan, puro artificial flavoring and coloring. And thank you, Mads, for that. Okay? At ang mga bata po ngayon, usually wala na silang ganong karaming exercise dahil na-addict sa cellphone. And I don't know, no, kung napapansin nyo, na may mga bata na habang kumakain, ay nanonood ng video. Ginawa, and I cannot blame parents because sometimes, no, mas mabilis pa kainin ng bata. O kaya naman, mas matatapos siya kaagad. O kaya naman, mas naaaliw ang bata, hindi nagreklamo. Pero our brain, here's the concern. Our brain, especially for children, wala silang
value pa ng satiety. Satiety is yung satisfaction sa pagkain. Tendency, dahil nakafocus sila sa panonood, kumakain lang sila, pero hindi nila na-appreciate yung pagkain at all. And later on in their life, if this is practice, dun po ang nagiging source ng malnutrition, hidden hunger, and even yung obesity. No? So, malaking factor po talaga yung nakatutok. So, allow me to encourage you, if this is something that you're not aware of, hindi po siya healthy. And let's encourage na talagang ma-appreciate ng bata ang pagkain. Okay? Another is, pag busog na po, I just want to highlight this, although this is not hadlang, but more of a practice, we have a tendency na pag halimbawa ang bata may pagkain pa sa plato, anong sasabihin natin? Ubusin mo yan. Diba? Blessing yan. Bawal may matirang pagkain. Kasi kami dati, pag may natitirang pagkain, di ba, naiisip natin, sayang, sinasabi ng mga magulang natin, sayang ang pagkain. Maraming mga batang na gugutom. And that is another myth that we have been following all the days of our lives. Yes, it's correct to finish the food, pero might as well, what we can practice is kaunting pagkain lang ang ilalagay sa kanila. Muna, no? Rather than putting so much, and then, hindi nila mauubos, it will lead them to eventually us telling them, ubusin mo yan. Uubusin nila. Pero again, that is also leading them to an unhealthy habit. Okay? At syempre, tayong mga magulang, usually busy ang ating lifestyle. Ang ending, umuwi tayo sa delata, instant ulam, or minsan, sa mga bata, nagpapadala ng pera para sila ay bumili na lang. No? Aminin natin, no, yung mga caretakers ng mga bata, minsan, sa pagpapakain po, even yung caretakers, may factor din po yan. Syempre, kung saan masaya ang bata, yan, ibigay ang hilig. Okay? Pero, we have to stand with our values when it comes to eating habits. Otherwise, nagkakaroon ng double standard. Ang double standard po, ikaw na magulang, ito yung kailangan mong kainin, pero dahil si lola at lola, no, sorry po, hindi naman to put you down, pero there are times, it happens in our family, lalapit sa lola, bibigyan ng lola ng masasarap na option ng pagkain. Ayan! Double standard po yan. Okay naman yun, no? From time to time, wag lang masanay. And syempre, finally, I wanna highlight yung picky eaters. Okay? Yung mga picky eaters, bakit po ba nagkakaroon yan? Dahil ayaw po ng gulay at prutas. So, isa pong malaking hamon to, no, sa bahay, yung pagtanggi ng bata sa lasa o texture ng gulay at prutas. And take note, ito, usual to nangyayari pag umiyak o nagtantrums na po yung bata, madalas sumusuko na yung magulang at ibinibigay na lamang kung ano yung gusto. Katulad ng fried chicken, para lang kumain. Pero at the end of the day, tayo po ang mahigit na mas may alam, tayo po ang magbibigay ng tamang knowledge at magpapaliwanag sa bata. Okay lang po ba yun? Alright. Ayan. And I would suggest, if the child is a picky eater, always give an option. What do you want? Apple or banana? Okay, this way, ang mga bata hindi mahirapan na pumili kung ano yung healthy para sa kanila. Tayo mismo, naintindihan natin yung tinatawag na psychology. Bigyan natin ng mas madaling option ng bata. Okay po ba yan? Ayun. Ayan. Alright, thank you, Mads. I hope hindi po yan laging mangyari na yung balat ng chicken ang kinakain. Although tayong mga Pinoy, gustong-gusto natin yan. Masarap yan. So, eto po, no, mabilis lang. Ano po ba yung mga practical na paraan? Okay? Number 1 is itago po yung itago sa paboritong ulam. Okay? Yung mga gulay. For example, yung kalabasa or carrot, ihalo sa spaghetti sauce, no? O kaya yung sa Shanghai. Okay? I-grate, i-blender, hindi nila mapapansin po yun na kinakain na pala nila ay gulay. Gawin din pong torta or nugget, ihalo po yung pinong-pinong malunggay or repolyo sa itlog, ihalo sa chicken nuggets. So these are just some ways. I'm sure pag ni-research nyo yan, pag ni-reels nyo, makikita nyo po yan. How about yung malunggay? No, ang malunggay po ay siksik sa superfoods.
Okay, vitamins and of course minerals. Libre at napakamura pa po nito. So pwede yung ihalo sa sabaw. Kaninang ulam namin tinola. So malaking factor po no na naiwasan namin yung pagkain na unhealthy. O yung anak ko, napapakain ko ng gulay kasi nakahalo po sa sabaw. Masarap yung sabaw. Okay, number 3, of course, yung smart swaps, ang ibig sabihin po nito, hindi kailangan ipagkait po yung merienda. Kailangan lang pong palitan ng mas masustansyang alternatibo. Halimbawa, juice. Siguro naman, di naman sobrang hirap maghiwa ng kalamansi at gumawa ng juice, no? Lagyan na lang natin ng honey as an alternative. O kaya naman, sanayin natin na kamote yung kinakain ng mga bata, no? Natututo silang kainin to. Kaya naman po, bigyan natin ng healthy nuts. Okay? Kung ano pa, yung fruit, 'di ba? Instead na bumili tayo ng ice cream na alam natin mataas sa sugar, kami pina-practice namin 'to. Halimbawa, nagbe-blend ako ng melon, 'yan. Tapos, yung sobra ilalagay ko sa lalagyan ng popsicle stick, tapos patitigasin namin. Tuwang-tuwa yung anak ko kasi nakakakain siya ng ah, malamig, no? Tapos, fruit flavor pa. Okay, that's another way. So, ano po ba yung tamang pagpi-plating? Ayan, dapat po sa plato, wag naman masyadong malaki kung baby pa yung anak nyo, wag naman sobra-sobra, no? Kalahati po nun, gulay. And then, yung 1/4, dapat po more of protein, bawa itlog, isda. And then, yung another 1/4, okay, dun po natin ilalagay yung kanin. Okay? So, kalahati ng plato, gulay, 1/4 yung protein, and 1/4 yung carbohydrates. That way, mas healthy po ang magiging habit nila ng pagkain. Ilang taon po ba ang perfect way or timing para kumain? The perfect time po is 6 months. May tinatawag po tayo na tamang kain. Alam mo, ang tali-talino po ng mga bata. Alam niyo kung paano ko natutunan? I attended this baby weaning program. Dahan-dahan na pinapakain na po ang bata, no? Tuturuan sila. Yung mismo nagtutok, yung speaker, ang sabi niya, naglagay siya ng, ang tawag po namin doon, baby buffet. Yes? Nagbo-buffet din ng mga babies? Yes! So, may pansit, may sabaw, may kanin, ano pa ba, gulay, so fruits. So, nakahain po yun. Tapos, meron silang maliit na plato. And alam niyo po, ang ginawa ng speaker, sabi niya, sige, hayaan niyo yung mga bata na kumain. Papaano? Hayaan yung gamitin nila ang kanilang mga kamay at yun yung way nila na gamitin para kumain sila. At syempre, ang una mong isipin bilang magulang, baka ma-choke. Pero alam niyo po, napakaganda ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. Talagang ang mga bata, no, napakatalino. Alam nila yung sapat na pagkain lang na kaya nilang itik at at gusto nilang kainin. At kahit man messy, enjoy niyo yung part na yun. Kasi pag nai-enjoy ng bata, kakain po yan ng kusa. Okay? At titigil siya pag busog na siya. So, instead na sinusubuan natin, kasi ang pagsubo ay okay naman yan, ano, pero we want the child to have independence. Hindi naman sobrang independence, bata pa lang yung baby, no? Pero at least, nade-develop niya yung kanyang mga senses pagdating sa pagkain. And in this way, na-enjoy ng bata ang pagkain. And syempre, gawin din natin kasali o masaya ang bata sa pagluluto sa kusina, no? Isama siya sa paghahanda. And then, wag pong paparusahan. Pag halimbawang yung pagkain ay sabihin nating hindi naubos, no? And definitely, lagi po tayo magpakain sa tamang oras at syempre, uminom ng maraming tubig. So, these practices will contribute to our child's health. Okay? Ngayon, gusto ko lang po magpakita ng mabilis na video dahil sa totoo po, no, yung totoo lang naman ang realidad. Hindi madaling mag-prepare ng pagkain. Lalo na po, naiintindihan ko, katulad namin, kaming mag-asawa, pareho kaming nagtatrabaho. Although, because of this opportunity, nasa bahay naman kami madalas. Then again, dahil sa dami ng mga ganap natin, ano, minsan yung pagkain, hindi na natin nabibigyan ng tamang oras ng pagluluto. And kasi prior to that, mamamalengke ka, mag-grocery ka, at syempre,
ipiprepare mo pala lahat to unless merong lolo't lola, katulad po ni Doc G, no? Ayan. Okay, good for you kung ang apo niyo po, no, ay independent kumain. So ang suggestion ko po is tama po 'yan, maging independent sila as early on, and definitely hayaan niyo silang mag-enjoy na kumain. Yung kinakain nila ma-appreciate nila. Okay? Pero again, hindi lahat kaya mag-prepare ng pagkain. Hindi natin sigurado kung kakaroon pa ba ng sapat na nutrisyon ng bata. Dalawang bagay. Dahil una po, kahit nagpe-prepare tayo ng pagkain, take note of this. Dahil yung pagkain natin hindi na po sapat ang nutrisyon. Kasi ngayon ang nangyayari, mass production. Ibig sabihin, dahil tanim ng tanim, fertilizer ng fertilizer, hindi na ganun kataba yung ating mga kinakain. Pangalawa, tinatransport po yan. The moment na tinransport, namamatay na yung nutrients. And all the more, pag niluto natin, ayan, wala na po talagang nutrisyon na natatanggap ang katawan ng bata. Kahit tayo. And all the more, I'm sharing the reason why I trust the health of my child to this product. So allow me to give you an idea. She goes again. I'm a free bird looking for my next show. I'm an outlaw baddest on the East Coast. Do it all for the thrill of it. I'm a free bird looking for my next show. Do it all for the thrill of it. Alright, no? So, marami naman tayong pwedeng pagpunan ng vitamins, pero might as well, we trust the health of our child to the best vitamins because we're not really sure kung natatanggap nila yung tamang nutrisyon. Again, hidden hunger, walang physical signs. The good news, no, gusto ko po ipakilala itong product na to. Ang tawag po dito ay, ayan, once again, Usanimals. This is the vitamins for 2 to 12 years old. Ngayon po, pag baby, I remembered, ginagawa ko, didikdikin ko, ihahalo ko sa breast milk, no? Kakap feeding ko para at least mas ma-appreciate niya. Okay? As early because kinaya naman po, no? So ano po ba meron dito? Ang Usanimals po ay isang kilalang chewable vitamins at mineral supplement na binuo po para sa mga bata 2 years old hanggang 12. And batay po sa formulation nito, no, ng sikat na product na tinatawag na Essentials ng Usana, yun po yung 5-star product. Ito po yung pambatang version. Ngunit sadyang inangkop po ito, no, sa paglaki at saka sa active lifestyle ng mga bata. So ikukumpara ko lang naman po talaga ang brand ng vitamins na ito para sa mga ibang, compared sa mga ibang vitamins, ito po yung mga, for me, no, reasons why I choose Usanimals. Una po, mas mataas ang Usanimals sa bioavailability compared sa ibang product. Ano ibig sabihin po nito? Mas mataas po yung kanyang absorbability. Okay? Maraming murang vitamins, take note, ang gumagamit ng mga sangkap na mahirap tunawin or i-absorb sa stomach ng bata. Kaya ang ending, kalahati po ng vitamins iniihi at malaking porsyento po nito, no, hindi nagiging source as what you call, nutrition. Okay? Ang advantage po, kilala ang Usana sa paggamit ng dekalidad at highly bioavailable ng vitamins and minerals. Halimbawa na lang, gumagamit po ng zinc, no? Na kung tutuusin, ang zinc hindi madaling ma-absorb sa katawan. But because chelated yung particular form ng ating mineral, okay, may amino acid or protein bind, mabilis na nakukuha ng mga cells po ng bata ang sustansya mula sa produktong ito. Okay, another is, may kasama po itong antioxidant, phytonutrient complex. Okay, marami pong commercial vitamins para sa bata ang naglalaman ng vitamins A, B, C, D, and E lang. Pero ang Usanimals po may dagdag na proteksyon mula sa kinuha sa kalikasan, no? Antioxidants or phytonutrients
Anong ibig sabihin po nito? Naglalaman ito ng natural na prutas, blackberry, cranberry, raspberry, at wild blueberry. Ito pong mga antioxidants na to tumutulong protektahan ng cells ng bata mula sa stress at toxins sa environment, no? And wala kang makikitang vitamins na tulad ng Eusanimals na may antioxidant, usually vitamins and minerals lang. Ano pa, mas malawak po yung kanilang micronutrient profile. So, ang ilang sikat na gummy or syrup vitamins, may limitadong sangkap lang po. Again, may pwedeng vitamin C or zinc lang. Okay? Pero kulang sa ibang mga minerals. Ngayon, ang Eusanimals, nagbibigay po ito ng broad spectrum na nutrition. Kompleto po yung B vitamins na complex, no, para sa energy, sa brain, and then naglalaman din po ito ng mga minerals na madalas makaligtaan ng ibang brand tulad ng iodine, no, para sa thyroid at paglaki, magnesium, selenium, copper, manganese, chromium, and molybdenum. And these nutrients, okay, particularly the minerals, normally hindi siya kasama sa normal na vitamins, but our founder is a scientist and he understands the value that our children can have through these nutrients. Okay? What else? Walang artificial flavoring at sweeteners. Ngayon, maraming vitamins po na punong-puno ng asukal, ng corn syrup, at artificial na coloring at pampalasa para maging masarap. Okay? And you know what? Ang Usana, hindi ginawa na katulad na matamis or may syrup. Bakit? Kasi mawawala, makakancel ang effect ng mga nutrients natin. So, ang ginawa po ng Usana, gumamit siya ng wild berry flavor. Okay? At yung alternatibo na xylitol, kung saan ligtas po ito sa ngipin ng bata at hindi nagdudulot ng sugar rush. No? And I think this is a better choice for our children. Even more, mahigpit po ang quality control at pharmaceutical grade ang ating standard. Maraming mga pambatang vitamins ang ginagawa sa ilalim ng food grade na kategory lang po. Ibig sabihin, nakasulat sa label na maaaring magkaiba ang aktwal na laman compared doon sa laman ng tableta. Ngayon, ang Usana, sinusuri sa laboratory at sinusunod po yung mataas na pamantayan ng paggawa. And take note kung anong nakasulat sa label, definitely yun din po makukuha ng anak mo sa bawat tableta. So, paano po ito tumutulong sa bata? Number 1, meron siyang B vitamins complex. Kaya sinamahan pa po ng iron upang i-convert ang pagkain bilang source of energy. Okay? So, B vitamin complex. Bihira ang vitamins ng pambata na may complex. Pero ang Usana, kompleto yung B vitamins niya. Pangalawa, meron po siyang tinatawag na calcium, magnesium at vitamin D. At itong tamang balanse na to ay importante para sa buto at sa ngipin. Ngayon, kung ang bata po ay nagtitake ng Eusanimals, you can expect maganda ang set ng ngipin po, no? Yung buto, definitely. At take note, sinamahan pa po ito ng choline and even the B vitamins sa sumusuporta po sa brain development. Kaya matalas ang kaisipan ng mga bata. And even for immunity, kaya hindi basta-basta nagkakasakit because it has vitamin C, vitamin D and E, and selenium at zinc, which all in all contribute for a better immunity. Okay? Ngayon, sa mga edad na 2 to 4 years old, isang tablet po ang iinumin. Okay? Dahil chewable po ito, ngangatain ng bata, sisip-sipin hanggang maubos niya. Okay? Para naman po sa 4 years old and above, pwede na po ang 2 tablets ng Eusanimals. Okay? For my child, ever since talagang 2 tablets, tinrain ko na talaga siya na 2 tablets every time. Okay? So ito po yung Eusanimals. And quickly, gusto ko lang pong banggitin itong mga produkto na to. Pwede po to sa mga katulad nating adults or bata. Pero bukod nga po sa Eusanimals, ito pong 2 na ito ay napakasikat. Binuo ito para suportahan yung particular na pangangailangan po in terms of para sa utak at sa mata, yung Bio-Omega. And then, para naman po sa tiyan at immunity, itong probiotic. So, mabilis lang. Banggitin ko lang po kung anong meron dito, no? Ang Usana Bio-Omega po, maraming bata ang hindi mahilig kumain ng isda. Kaya madalas silang kulang sa omega-3 fatty acids, yung DHA at EPA na napakahalaga po sa kanilang paglaki. Ngayon, yung Bio-Omega, pinupunan po ang mga kakulangang ito. Especially, brain and cognitive development,
So ang DHA po, pangunahing building blocks yan sa utak ng bata. You can expect better concentration, better memory, at yung focus pagdating sa pag-aaral, no? Pangalawa, malinaw po yung paningin. Ang DHA po ay mataas din sa concentration ng para sa retina ng mata, kaya sinusuporta niya yung malusog na visual development. At madalas silang, dahil madalas na po yung mga bata ngayon nakaharap sa screen. And even more, nagpapatibay po ito ng buto at ngipin dahil may kasama po itong 1,000 IU ng vitamin D para po sa katawan at masipsip no yung calcium. Okay? And compared to other brands, mas maganda po ang Biomega kasi yung fish oil niya, no, despite na fish siya, the tendency is malansa pero ito po ay may lemon oil extra. Kaya maaamoy niyo yung lemon, I think, or madidighay from even us, no, we can attest to that. And paano po ba iti-take ng bata to? Eh, di ba gel capsule siya? So sa mga babies, usually piniprick. Pero in the case of my daughter, what she does, papap niya lang po sa bibig, tapos kakagatin niya. Kasi chewable naman din po ito. No? But, initially, what you want to do is prick and mix it, maybe in shake. Ay parang mas masarap sa yogurt. Mas okay sa yogurt. No? If that's what you prefer. So dahil ito po ay dumaan sa molecular distillation, malinis po ito, garantisado na walang mercury or heavy metals na usually, yan ang problema sa normal or regular na fish oil. Okay? Now, let's go ahead with the probiotic. Ito po ay para sa tiyan at immunity. Alam niyo po ba na 70% ng immunity natin ay matatagpuan po sa ating bituka or gut? Tama po kayo, no? So kung malusog po ang tiyan ng bata, malusog po yung buong katawan niya. Ang probiotic po ang napakadaling ibigay dahil powdered form. And what you can expect is magandang tunaw ng pagkain. Okay? Para maiwasan po yung kabag, constipation, pagtatae, o sakit sa tiyan. Okay, another is, pinapalakas ito yung resistensya. So dahil pinaparami niya yung good bacteria, ayan, nalalabanan po yung karaniwang virus, ubo at sipon. And even more, yung pagdating po sa absorption ng nutrition. Kapag balanse po ang gut bacteria or good bacteria, madaling na-absorb ng katawan ng bata ang vitamins mula sa kanilang kinakain. Okay? I can tell you all the more about probiotic. Pero for me, napakaganda nung kanyang itong combination ng LGG at BB12, no? Dahil definitely safe siya sa mga bata and effective. And that has been proven in studies. At hindi siya nasisira basta-basta sa acid ng tiyan. Dahil maraming commercial probiotic, yung gatas o yogurt drinks, ang namamatay agad po sa acid ng sikmura, bago pa makarating sa bituka. Pero ang Usana, garantisado po na matatag at nakakarating ng buhay kung saan sila kailangan. And definitely, ayan, ito po yung powder na maliit na sachet, walang asukal, walang artificial coloring, pwedeng ihalo sa juice, sa tubig, o kaya naman po sa milk nila, no? And I just pray na hindi nyo po ihalo sa mainit na tubig kasi sa mainit na tubig, mamamatay po ang bacteria. Lagi pong cold drink, okay? And finally, shelf stable. So, this can go as long as 18 months. Okay? Ang Yakult ay may shelf life lang. At by the way, pag ang Yakult po, nag-grocery kayo, tama? Ngayon, kung bibit-bitin nyo yan at hahayaan nyo sa sasakyan nyo, mag-stay siya for a while doon at hindi na malamig, patay na po ang bacteria. Wala na pong value yun sa katawan. Pero ito po, ang good news, stable siya doon sa sachet na meron po tayo. And of course, I want to show you my child. This is my daughter. And ito po yung Usanimals. That's how she takes it. Ayan. She's already 9 years old. So, hinakagat niya lang po. At inuubos. In the same way, pagdating po sa Biomega, ayan, tignan niyo pong mabuti. Kukuha siya. Kakagatin niya lang. At gustong-gusto niya yung effect na pumuputok sa bibig niya. And as for, this part, ito naman yung ating probiotics. Ayan, tataktak niya lang po sa bibig niya. So no wonder, napakalakas po at hindi tinatablahan ng sakit basta-basta itong batang to. And
in as much as gusto kong sabihin pa yung mas maraming bagay, I believe, no, as we have the last part, I will reserve it to the last person who can attest to you the difference of what the products for children had made for her child. So allow me to introduce one of our brand partners all the way po from Iloilo. I met her when she was still working sa ibang bansa. No? Technically, umuwi siya sa Pilipinas kasi kailangan po siya ng anak niya. And because of this opportunity, she changed her mind. Silang mag-asawa po, si Sir Ferdy, nagbago ang kanilang desisyon at nag-decide silang gawin itong opportunity na to. They've been part of this since 2014 and malaking factor po talaga yung vitamins ng bata. So without further ado, allow me to introduce to you Miss Joanna Alberto. Miss Joanna? Hello, Miss May. Good evening. Good evening, everyone. So, yan, no? Sigurado marami tayong na-learn kay Miss May, no? Kasi as in sobrang daming information yung nabigay niya sa atin, di ba? Ako yung natandaan ko doon kanina, yung hidden hunger at saka yung baby buffet, di ba? Natandaan niyo rin po ba yon, baby buffet, no? Sarap siguro nun para sa kids, di ba? Sa mga babies, no? So, by the way, no, I'm Joanna and I'm from Iloilo. So, nurse din po ako, kagaya ni Miss May. And siya din po, no, isa sa mga, kumbaga, naging daan, di ba, para makilala ko po yung use animals para sa anak ko before. So, mag-share lang ako ng screen no, para at least makita niyo yung picture ng anak ko. So, Sure, Miss yan Joanna. po. So, kasama ko po yung husband ko and yung anak ko. Actually, 2008 po, 6-month-old lang po yung baby namin. Pumunta kami ng UK. So, syempre as a nurse, alam mo naman, yung goal talaga is mag-abroad, diba? No? Kaso lang that time, bata pa ako actually. 23 years old lang po ako that time. So, alam mo yun, pupunta ka sa isang lugar, diba? Hindi mo pa alam yung life doon. So, iniwan muna namin yung anak namin. Confident naman po akong iwan kasi nga, healthy talaga yung anak ko, no? Feeling ko healthy, di ba? Kasi nga, nag-breastfeed po ako ng mga 5 months lang. Kasi di ba dapat nga at least 2 years old, di ba, no? Dapat nag-breastfeed yung bata kasi para healthy, di ba? So, sa ngayon nga, di ba, sa hospital, in-encourage talaga breastfeeding. No? So, kanina na-mention din po ni Ms. Minyan, pero ako, 5 months lang. Kasi nga, 6-month-old, aalis na ako. Pupunta kami ng UK, ng husband ko. So, naiwan siya. So, dahil nga, di ba, wala na ako, di ba, no, naiwan siya sa yaya at saka lula-lolo niya. Hindi ko rin alam kung ano yung mga, syempre, no, pinapakain. Iba din talaga pag ikaw yung naghahanda ng pagkain. That time, kasi dapat nag-start na ng solid food yung anak ko, di ba, 6-month-old. So wala, syempre gatas lang yung and hindi ko alam kung anong pinapakain din nila. Kahit na syempre instructionan ko yun, pero alam mo naman yung mga lola, lolo, no, bibigyan talaga yun ng masasarap. So, yan, dumating sa time talaga na siguro mga 1-year-old siya, nag-start na palagi siyang nagkakasakit. Parang every month, no, bumabalik sa doktor dahil nag-fever, nag-ubo, gano'n. So, ano yun, habang nasa UK kami, yun yung nangyayari sa kanya every month, nasa doktor, every other month, ina-admit sa hospital. So, para sa akin, no, as a parent, mahirap talaga kasi nga, di ba, no, doon nag-aalaga ka ng iba, pero yung anak mo hindi mo naalagaan. So, dumating sa time na, syempre, yun kami mag-asawa, sabi namin, siguro, parang yun, alam mo yun, parang binigay mo, kumbaga naghanap ka ng pera, padala sa Pilipinas, pero naisip ko parang pambayad lang din siya sa hospital dahil nagkakasakit yung anak namin. Sobrang dami niyang gamot. Meron siyang prednisone, di talaga naalis yon, yung Montelukast, mga ganun, and then yung Seretide talaga, 1.5 years old siya, yung dosage mataas na, 125/50, something ganon. Yung parang mayroon pa siyang baby healer yung tawag kasi nga hindi naman siya makapag ng inhaler talaga. So yun, and antibiotic talaga. Antibiotic every fever niya, ubo niya, antibiotic. Hanggang dumating sa time na yung mga oral antibiotics talaga nang pa-test kami ng culture and sensitivity test,
resistant na siya sa oral antibiotic. That's why admit talaga kasi kailangan na ng higher generation of antibiotics yung IV na, no? So nag-decide kami ng husband ko na syempre umuwi. Actually bakasyon lang sana pero hindi na kami nakabalik ng UK. So ito yung itsura ng anak ko nung time na before nakilala namin yung Usana. Before namin siya pinagamit ng Usanimal. Sobrang liit niya talaga, as in yung parang maawa ka sa bata kasi ang sobrang nga tawag diyan, ang nga tawag, yung maliit talaga, no, sabi ko parang malnourished siya sa edad niya. So sabi maraming vitamins, meron siyang propan, 'di ba? Mga usual na vitamins natin ngayon, ng mga vitamin C, mga ganun. So that time, sabi ko, hindi pa ako naniniwala kasi as a nurse naman parang hindi naman tayo talaga no, when it comes to vitamins, lalo na before, unlike ngayon na parang open na yung mga tao sa vitamins, no. So before, ilang beses po akong na-sharean ng Usanimals kasi nga 'di ba mga kasamahan ko na nurses, ganun din yung pinapagamit sa mga anak. Pero hindi ako naniniwala kasi sabi ko, pareho lang naman yan na vitamins. Yung mindset na ganun. So, sabi ko, marami ng vitamins yung anak ko. Hanggang sa katatlong beses, nasharean ako ng isang mother sa school. Sabi niya, may magandang vitamins daw para sa anak ko kasi alam niya nagkakasakit eh. Every time na absent yan, alam nila na nasa hospital, gano'n. So, na-share sa akin yung Usanimas, 2013 nag-start, twice yon, and then 2014 na ako nung time na napunta dito yung mother ni Miss May dito sa Iloilo, sila po yung nag-share sa akin. So nung na-present na talaga yung lahat, no, kagaya ng ni Miss May kanina, parang naintindihan ko no na hindi lang siya basta vitamins kasi nga 'di ba no, wala siyang no approved therapeutic claim na label, no, kasi nga 'di ba hindi lang siya basta food grade na supplements, no? So, doon ako naniwala. Sabi ko, siguro may something talaga dito na maganda siya. So, syempre, as a mother na gusto mo talagang mag-okay yung anak mo, no? Nag-try kami. Nag-try kami ng Nisanimals. So, after ilang months na gamit, syempre ako talaga yung nagbabantay na ng anak ko eh. Nakita ko talaga kung gaano ang na-help ng vitamins yung anak ko ng Nisanimals. Kasi, from January of 2014, no, na ako talaga yung nagbibigay sa kanya ng vitamins, nagpapakain, gano'n. So, nag-improve talaga yung health. So, iba yung itsura niya na, no, parang, sabi ko, may something talaga dito. So, November of 2014, supposed to be, mga siguro 10 months kaming user ng product, supposed to be, ang alis na kami ng Philippines, balik kami ng UK kasi nga okay naman na yung anak ko. Pero hindi na kami nakabalik kasi ngayon nga na-encourage ako ni Miss May na maganda yung company, maganda yung product. Napunta ako sa Manila, nakita ko kung gaano kaganda din po yung company. So sabi ko siguro may something talaga dito na syempre pwedeng i-share, din ba, sa mga mother na I know mayroon akong kasama dito na nurse din po si Miss Stella. Ito rin po yung reason why naging part din siya nito, no? Kasi nga yung anak niya same. Rin po, asthmatic, palagi rin po sa doktor, and ngayon, 'di ba, no, na help din. So same kami ng mga mommies talaga na natulungan ng product, no. So that's why 12 years na po kami dito, no. Alam niyo ba na since 2014 until ngayon po, never po nakabalik ng pedya niya yung anak ko. Never po talagang bumalik yung asthma niya, and wala po, as in, basta yun siguro yung isa sa mga nakuha ko sa Usana na yung health, yung talaga ng anak ko, yung health ng anak ko, hindi mababayaran ng pera yun kasi sobrang dami kong gastos po. Parang sabi ko nga kanina, di ba, no, 3 years po kami sa UK, parang sa hospital ko lang po yung nilagay yung lahat ng naipon namin din doon. So, kaya sobrang pasalamat ko po sa Usana. And right now, 12 years po siyang po kaming nag-use ng Usana, yung anak ko at saka kami din po. Ngayon, 18 years old na po siya. Yung, alam mo, yung super healthy, di ba? Yung ginagamit din po niya is dati Usanimals and Biomega, pero ngayon, Cell Essentials na Biomega, probiotic, marami na rin ginagamit na products ng Usana. And yun yung amazing dahil, alam mo yun, no? Hindi mababayaran ng pera yung health natin talaga. Health is wealth talaga.
So kami sa buong family talaga gumagamit din po ng product, no? So yun po, and I'm sure no maraming nanay na nandito ngayon. I hope no na nakita rin po ninyo yung value no na-explain ni Miss May kanina, and yung testimony din po namin na I know hindi lang ako. Sobrang daming natulungan po ng product ng Usana, especially the Use Animals for Kids. Kasi kung hindi because of anak ko na to na sakitin, siguro hindi ko rin po nakilala yung Usana, no? Hindi rin po natulungan pati yung health din namin. So, yan po. And I hope na papagamitin na natin yung mga anak natin, di ba, ng Usana, lalo na sa mga guests natin na nandito. So, thank you po, and back to you, Miss May. Maraming salamat, Miss Joanna. I've been blessed by your life ever since na nalaman ko yung impact ng product sa anak mo at of course sa inyong mag-anak, no? So indeed, praise God for the blessing of really, really good health to your family. And you know, every time na nababanggit po, kasi number one consideration talaga natin, sabi nga ni Miss Joanna, imagine, no? Lahat ng tinrabaho nila sa UK, napunta sa pagpapagamot ng anak, and ang tanong lang naman is, sulit ba talaga na gamitin ng Usana? At nakita natin yung transformation ni Josh. Yung kanyang anak po ang pangalan si Josh. No, nag-iisa lang po yan at talagang precious sa kanilang mag-asawa. And every time na pag-uusapan po ang budget, alam niyo, ang lagi kong tanong is, alin po ba ang mas mahal? Okay, ang magbigay ng vitamins, protektahan sila sa sakit, o yung, alam niyo, yung libo-libong magagastos natin once na confine na yan sa ospital. Pero hindi lang kasi yun yung problema eh. Hindi lang yun yung pera eh. Yung hirap, yung pagod, yung, yung awa natin para sa mga bata. And I hope and pray, no, as early as now, let's find a way na makakabigay tayo ng best of health at maiwasan natin yung hidden hunger. Because again, hindi nakikita yung epekto nitong hidden hunger na nabanggit natin. And you know, as I end, I want to encourage you, if you're not yet part of Usana, if you're here as a guest, try Usana. Okay? You can get a discount lifetime through the brand partner na nagsabi sa'yo ng session na to. And as for me, ano, kung may mga tanong kayo, let me know. Pero definitely, the reason why I do what I do is because for my family and for your family, marami talaga natutulungan po ang product ng Usana. And with that, maraming salamat po sa inyo muli po sa pagtatiwala ng tamang impormasyon pagdating sa health every Thursday dito sa ating Wellness Corner na patuloy ko pong gagawin ito libre dahil lang gusto natin matulungan po tayo mga Pilipino. And hopefully, no, marami po kayong natutunan tonight. With that, God bless you everybody, and see you again next week. To God be all the glory. Good night po.